Departure West passenger entrance ng NAIA Terminal 1. Bukas na po yan ulit sa mga pasahero kasunod nga nung aksidente kahapon. Isinarado ba kahapon yung NAIA Terminal 1? Yung sa may entrance doon lakay, kung saan tumama yung SUV at dalawa katao nga po ang nasawi dyan kabilang ang isang bata. Naawa ko dun sa eksena nung yung batang babae na na hinahawakan yung nanay niya, yung nakahandusay, di ba? Ayan, di mo nakita yun? Hindi ko nakita lakay. Ang naano ko yung tatay lakay, nakuha ni Val Gonzales yung video, yung iahatid lang siya nung anak niya, pero namatay yung anak niya. Yung sigaw lakay ng sigaw na anak ko yan, anak ko yan. Yun lakay, yun yung actually viral na yun lakay, million views na nun sa ating Facebook page. So, alamin natin ng update mula dyan sa NAIA Terminal 1, RH15 Giselle Ricafort. Giselle. Hey, Sister El, muli na nga binuksan sa mga pasahero ang Departure West Passenger Entrance 1 ng NAIA Terminal 1 na pansamantalang isinara matapos yung malagim na aksidente kahapon. Ayon sa new NAIA Infrastructure Corporation, cleared na yung lugar at accessible na sa mga pasahero doon. Tiniyak naman ng NNIC yung kanilang pakikipagtulungan sa isinasagawang investigasyon ng mga otoridad. Patuloy rin nilang inaasistihan yung mga apektado at nagsasagawa na ng mga kinakailangang hakbang upang siguro naman yung kapakanan ng lahat sa paliparan. Una nang inanunsyo ng NNIC na personal na sasagutin ni NNIC President Ramon Ang medical expenses ng 4 na sugatan at bibigyan niya rin ng tulong pinansyal ng pamilya ng 2 namatay. Kabilang sa mga nasawi ang isang 5 taong gulang na batang babae na sumama lamang sa paghahatid sana sa OFW niyang tatay. Binawian din ng buhay yung isang 28 anyos na lalaki na nakaburol na ngayon sa Hagonoy, Bulacan. Ito si Giselle Ricafort para sa Lakay. Yung tatay hindi na bumiyahe, Giselle, ay siyempre namatay yung anak, di ba? Oo, yes, hindi na tumuloy. Biyahing pa Europa sana lakay yung tatay, pero hindi na rin lakay natuloy. Gawa nga nung nangyari sa kanyang anak lakay. Ano siya, seaman? OFW siya dun lakay sa may Europa kung wala pa lakay na mga partikular na mga detalye tungkol sa kanyang trabaho na inilalabas yung mga authorities. Kakalungkot naman yun pagkatapos yung isa yung isang namatay, di ba, yung babae, ayan, lalaki yata lakay, 28-year-old lakay na lalaki yung namatay, yung nakaburol ngayon sa Bulacan lakay sa Hagonoy. So teka muna, yung bata na umiiyak dun sa nakahandusay na babae, nakaligtas yung nanay niya? Kasi isa lang yung namatay, di ba? Dalawa lakay. Dalawa. Dalawa yung namatay lakay, 5-year-old at saka yung 28-year-old. Yung lakay yung binabanggit mo, kasama siya doon sa mga nasugatan. Yung unang banggit lakay sa panayam ng media kay DOTR Secretary Vince Dizon, ang sabi niya, nasa maayos naman na daw na kondisyon yung mga nasugatan, yung 4 na nasugatan. Parang lakay nasa San Juan de Dios Hospital sila ngayon. Pero parang lakay, merong kung hindi isa, 2 sa kanila, kung hindi ako nagkakamali, yung inilipat lakay sa ibang pagamutan. So buhay yung iniiyak kayo ng batang babae na nakahandusay? Yes, lakay, buhay yun, lakay, buhay. Nakakaway eksenang yun, ginigising yung nanay. May mga report lakay na meron daw na na merong parang critical yung isa sa mga nasugatan, pero hinihintay pa rin natin yung confirmation ng mga otoridad kung ano na ba talaga yung lagay ng 4 na mga yan. Nakakalungkot Anyway, actually isa nga palang pinag-uusapan din ng mga kuyang natin dyan sa NAIA, sa security, yung barrier, yung bowler, ayan, yung harang, yung steel barrier. Mahinang klase. Bukod sa mababa, mahinang klase. Mababaw yung pagkakabaon. Tsaka, dapat kasi dyan lakay, hindi yata ganyan. Tsaka yung isa din lakay sa may mga kakilala din tayo, medyo may alam sa mga ganyan. Yung pagpapark ay hindi dapat nakaharap yung mga sasakyan doon kung nasaan yung crowd. Pwedeng
nakaano na lang, nakadiretso lang sila yung kung saan yung sasakyan nila, doon lang. Yung di ba kasi lakay ng tsaka Giselle yung part ng sasakyan nakaharap doon sa Nakaharap. Oo. Eh kapag ka konting apak mo lang doon at tumama ka doon, marami ka talagang masasagasaan doon. Ito nga lakay nabunot yung natanggal eh. Pero okay lang sana Daw nakapatong lang yung bollard doon lakay. Ayan, bollard. Kaya lumagpas siya. Lumagpas pati yung railings nasa gasaan. Ayan, Grabe. bowler man ang tawag dyan na General Hoxon. Ayan, yan ang pinag-uusapan nila kahapon eh. Ha? Kaya dapat daw managot yung contractor kung sino gumawa niyan. Substandard yata yan. Itinatong lang. Nahugot eh. Tanggal Kitang-kita lakay. Kaya mababaw. Mababaw. Anyway. Maiiwasan daw sana lakay yung aksidente kung maganda yung quality at maayos yung pagkaka-install. At saka siguro baka pwedeng taasan yung yung semento kasi mababa lang. Ano yan lakay? Halos ka-level lang nung road. Konting nung daan. lang. Halos ka-level lang. Ilang inches lang. Anyway, nasaan na yung driver? Naka-drugs ba ito? Inantok talaga? Aksidente talaga? Ano ba nangyari? Lakay, hawak siya ngayon lakay ng Philippine National Police. Ang sabi ng DOTR lakay, isasalang siya sa alcohol at drug test kahapon. At ngayong araw ng Lunes inaasahan na lalabas yung resulta niyan lakay. Yung sinasabi niya lakay, aksidente niya raw na naapakan yung silinyador, yung gas pedal dahil may bigla daw dumaan na sedan sa harapan niya. Wala Ngayon, naman nung tiningnan naman nila Wala naman. DOTR Secretary yung CCTV, wala naman. Palagi ko di kaya inantok to nabigla o kaya umaga alas 8 baka di nakainom to ng barakong kape. Para siyang, lakay eh. O baka nalito siya. Akala niya, ang naapakan niya, preno, gas yung pala. gas. Posible. Ang iniintay din nating lakay, ang gusto rin sana natin malaman lakay, kung saan galing, kung saan siya galing bago pumunta ng NAIA. Kasi doon sa spot report lakay, parang Tagalobo, Batangas yung address ng driver. Parang nagatid din dyan eh. Ayan, mukhang galing Batangas. So, Malayo-layo ang pinanggalingan. Hindi kaya napuyat to. O baka antok kasi maaga eh. Maaga yun umaalis. Anyway, so at least hawak na ng pulisya yung suspect, yung driver. Yes, lakay. Okay. Si Leo Gonzales lakay, 47 taong gulang. Leo Gonzales ang pangalan. Yes, lakay. Yan. Ilang taon? 47 years old lakay. Bata pa. Pagbaba niya ng sasakyan kahapon, lakay bata parang, pagbaba niya kahapon, parang alata naman sa kanya na hindi, nagulat din siya dun sa nangyari lakay eh. Siyempre, nakahandusan yung mga nasagasaan niya. Okay. Pero lakay, ang sabi naman ng DOTR ni Secretary Vince Dizon, doon sa kanilang initial na investigation, lumilitaw naman daw na hindi naman daw talaga intentional na nagasa yung lalaki. Aksidente. Aksidente daw talaga. Okay, maraming salamat Miss Giselle. Magkanong rollback bukas? Nako lakay, halos piso sa kerosene lakay, 90 centavos sa kerosene yung rollback. Sa gasolina naman, 55 centavos kada litro. Habang sa diesel, 65 centavos ang bawat presyo bukas, sabi ng Energy Department. Ano ba yan? Okay, maraming Dapat pala, hindi na natin nantayin yung rollback. Pagas na lang tayo. Sumama loob. maraming salamat Miss Giselle Ricafort.